pinagandaan sa April Boy? Ako po, Tita Aster, nagsimula po ako sa voice lesson. Kailangan ko po kasi gayahin yung boses niya kasi yun po yung sobrang kilala sa kanya. Very iconic ng boses niya. Ano ang pakiramdam ng isang, of course, wife ng isang idol, tapos ito ngayon isa sa pelikula? Yung bata pa po si April Boy, talagang pinangarap niya ng maging maganda yung buhay ng magulang niya. Hindi niya inuuna yung sarili niya. Pinasuot pa ni Madeline yung tunay na polo ni April at kinikilabutan the whole scene, kinikilabutan si John. Na para bang sinasaniban siya ni April. Welcome to Inside Showbiz with Aster Amoyo. At syempre, dumayo po tayo dito sa Eastern Hotel. Yes. Para sa grand premiere. It's not even media launch din ba at the same time? Yes. Wow, para sa pelikulang Idol. Anong pakiramdam? Ikaw muna. Sobrang kinakabahan po ako right now. Siyempre, mas marami na po tao makikita po. Pero isa po, for sure, magugustuhan niyo po lahat. Mapapanood niyo po, magugustuhan niyo po. At of course, Ako po, Idol. Ang dami ko pong nararamdaman ngayon eh. Kaba, excitement, masaya. Pero yun nga po, lagi ko sinasabi na I feel so blessed. This is parang 4 years in the making daw. How true? Nagsimula daw po siyang isulat ni Direk na 2019. Pero ngayon lang po siya natuloy. And ito po. How did you prepare for your respective roles? Ikaw is Madeline, right? Oo. Paano pinaganda ng role mo? Sobrang dami po kong pinagandaan. Lalo na po yung research po talaga kung sino ba po talaga si Tita Madeline, sinerch ko po yan, mga nuances niya, paano ba siya kumilos. Sobrang hirap po dahil pinoportray ko po is tunay na tao na po this time. Hindi lang ako gumagawa ng sarili character ko sa isip ko, pero totoo po ang tao pinoportray ko. Ikaw, paano pinagandaan sa April Boy? Ako po, Tita Aster, nagsimula po ako sa voice lesson. Kailangan ko po kasi gayahin yung boses niya kasi yun po yung sobrang kilala sa kanya. Very iconic ng boses niya. Kaya nag-voice lesson po ako and kinaya ko po talaga yung boses niya and kung paano siya kumanta po. And then inaral ko po yung buhay niya, kung ano po yung mga available sa internet, and then nagbigay rin po sila direct dahil nakilala po nila personally. And binasa ko po yung script and isinapuso ko po talaga yung script. Pero napakaswerte niyo naman dahil kayo ang pinili ng producer. Diba? Anong meron kayo at kayo talaga sa dinami-dami ng mga artista dyan, kayo talaga ang sinulat. Ako po siguro sabi nga ni Direk, parang nakikita niya nga daw po si April sa akin nung audition. Dahil sa pagkanta, kung paano siya pumorma. Dahil siguro, lagi ko nga po sinasabi sa interviews na idol po siya ng tatay ko eh. Kaya siguro nadalian po ako na isa puso kung sino siya. Ang kwento naman po sa akin ni Direk Efren ko, with the pool of talents po na mga tinitignan niya po, sabi niya, ay nako, ito si Kate, kamukha niya si Madeline. Kaya po, pinapunta po nila ako mismo sa office po nila, kinausap po nila ako, and medyo may konting auditions po, and then yun po, the rest is history. Ayun pala, congratulations. Kailan ito mapalabas sa pelikula? Ngayon, papanood niyo po ito sa lahat ng sinehan sa November 27 ang Idol, The April Boy Regino Story. Ako po ulit si John Arsenas, ang gaganap bilang April Boy Regino. Yes, and ako po si Kate Yalong, ang gaganap naman po as bilang po Madeline Regino naman. And of course, maraming salamat dahil malapit nang mapanood ang pelikulang Idol. Abangan niyo po mga kaibigan. Welcome to Inside Showbiz. Hi, Ate Aster. Thank you po. Nice na makakalawa dito. Of course. Hindi pwedeng hindi kita puntahan. Magagalit ang aking kaibigan. And of course, paano nabuo ang Idol, the movie? Of course, this is based on the movie, on the life story of the late April Boy Regino. Paano ito muna nabuo? Pinakamagandang istorya yan eh. Kasi never kami nagkakilala ni April mula nung sumikat siya. Nauna akong sumikat, 80s pa lang. Nandito na ako, siya pumasok ng 90s. Never kami nagkita sa studio or sa mga party or sa mga entablado nung buhay siya. Until 2019,
2019, naimbitahan kaming pareho by a common friend sa Cagayan de Oro. Nakilala namin sila sa airport na. Tapos nag-perform kami doon sa Entablado, sa isang gymnasium. And kumanta siya. Ako naman, bumati lang naman ako doon. Tapos after that, gabi-gabi na, nasa kami sa hotel. Hindi kami makatulog, nagkwentuhan kami. Tapos naikwento nga niya sa akin nung nagkaroon siya ng prostate, nagkaroon siya ng heart failure, nabulag siya. Nung kausap ko siya, minaaninag lang siyang liwanag na konti. Pero ang nakakagulat, nag-perform pa rin siya. Bulag na siya at that time? Yes. Konting aninag lang. Kumakain nga siya sa platong itim para makita lang niya ang kaning puti. Ganon. Huwag mo mo nga haluan ng dinuguan. Kasi iitim din yung kanin. So ikaw din ang sumulat at siyempre ikaw Magmula, nung marinig ko yung kwentong yun, ang sarap kaming pelikula ng buhay mo. Masyadong makulay. Walang problema to. Papayag naman ako kung sino ba mag-alok. Kataw, kami unang nag-alok. Pagbalik namin ng Manila, pumunta na kami sa bahay nila. Nagkataon, may restaurant sila doon. Ang sarap ng crispy pata nila. Idol star. Oo, ang sarap ng crispy pata nila. Habang inuupakan ko yung crispy pata, sinusulat ko yung script niya. Nagkukwentuhan kami, sinusulat ko. Pag merong butas, ano nangyari sa ganito. Ganong kwento naman niya. So 95% ng pelikula, buhay niya. Okay. Madeline, syempre from day one, naandun ka sa project na to, di ba? Since sinimulan nyo to, wala na si April Boy, Yes. right? So, ikaw ang naging kaagapay ng producer at saka ng director, writer-director. So, ano ang pakiramdam ng isang, of course, wife ng isang idol, tapos ito ngayon isa sa pelikula? Yun nga po, laking pasalamat ko sa Diyos kasi niloob niya na matuloy itong Idol April Boy Twilino life story na naging sa data sila Direk Efren Reyes at si Mama Rinette Gambawa para siguro ay niloob na rin ng Diyos kasi para ma-share sa lahat ng mga manonood na napakaganda ng buhay ni April Boy. Kasi dito makikita mo yun na walang imposible sa Diyos. Sensya na po na yun. Kasi kahit na makikita niyo rito sa movie na to na yung bata pa siya, mahirap, pero yung pagmamahal niya sa magulang, kasi si April po, mahalaga sa kanya yung family. Kaya makikita niyo rito sa movie na to na yung bata pa po si April Boy, talagang pinangarap niya ng maging maganda yung buhay ng magulang niya. Hindi niya inuuna yung sarili niya, inaano niya yung kapatid niya, magulang niya. Hanggang sa nakapag-asawa siya, doon naman niya binuhos lahat na maging maganda rin yung family niya. Kaya dito makita mo talaga na pag-ibig ng Diyos, ito mo talaga, na power talaga yung ano ni God. Kasi yung pangarap niya simula nung bata hanggang sa sa career niya ay talagang niloob talaga ng Diyos na matupad lahat yun, lahat ng pangarap na sa buhay niya. Kaya nagpapasalamat talaga ako sobra sa Diyos, tsaka kay Mama Rinette, tsaka kay Direk Efren, dahil yung may babahagi yung buhay ni April na talaga naman makapupulutan ng aral na kahit na sino mang umadlang, walang pwedeng umadlang. Talagang walang imposible sa Diyos. Kapag nakikita ng Diyos na mabuti ang kalooban mo, basang-basa kasi ng Diyos yung kalooban natin, di ba? Alam niya mabuting tao si April, mapagmahal sa pamilya, kaibigan, kapatid. Kaya lahat ng mga hiniling niya sa Diyos, binigay niya sa kanya. Lalo na yung matitinding pagsubok na dumating sa buhay niya. Nag-miracle talaga lahat, hindi na siya makakita pero nakakita siya. Talagang ang Diyos talaga, buhay talaga. Pareho, hindi na siya nakakita. Talagang wala na po yung, pero dahil nagano kami nung fellowship, yun na nagmilagro yung Diyos, nakaanina kahit kapunti yung mata niya na talagang sinabi hindi na makakita. Dami niyang, kulang talaga yung 2 oras sa pelikula na to. Dahil
ang dami talagang mga talagang pag-iyak niya talaga na nag-aano siya sa Diyos na yung talagang kasikatan. Kulang talaga sa istorya. Pinagtutunan Malay mo, lang. pwede magkaroon ng part 2, di ba? Kulang. Paano mo bubuin or paano mo binuo ang pelikula? Sabi nga ni Madeline, kulang yung 2 oras para isa pelikula ang kanyang buhay. Magic of editing. Oo, di ba? Magic of editing and yung fast cutting ako eh. May mga nag-comment nga na parang ang ikli daw, 2.5 oras na daw. Hindi isa't kalahating oras yung pelikula. 2 oras po. Ha? Akala namin isa't kalahati dahil napakabilis daw nung takbo ng istorya. How much percent yung kabuuan ng pelikula ang totoo? 95%. 95%. Oo. Punta naman tayo doon sa 2 lead characters ng pelikula. Paano yung pinili? Produkto si John ng audition at out of 27 auditioners, siya ang nakakuha ng essence ni April Boy. I was looking for the essence. Hindi basta kung sinong artista lang. Eh nagkataon si April, si John, singer din. So, hindi siya nahirapan mag-adapt sa mga singing numbers niya. Kasi kumakanta na. In fact, lahat ng kanta rito na ginawa niya, boses niya lahat yun. Okay. Kasi like, napakahirap. Kasi pag, this is the very first time na nag-direct ka ng isang true to life story. True to life, Yeah, yes. first time. First time. Pang ilang pelikula mo na daw, direct? Pangalawa actually. Pangalawa. Pangalawa, dahil 96 pa rin yung una ko eh. Tapos na-udlot na yun eh. Dahil bumaba na yung industriya nun after eh. Imagine mo sinimula nito or Reynalo before the pandemic, after the pandemic, sa ganito, is sinapelikula. Nagkataon na magsisimula na lang kami mag-shooting noon, kung nabubuo na yung script, maghanap na kami ng artista, bigla naman nag-lockdown dahil sa COVID. Tapos, sakto, November, nawala pa si April. Ay, doon sa script ko, ang pinali ko, na nakalagay, si April Boy mismo ang lalabas sa entablado para kumanta. Yun ang pinali ko. Napakaganda sana. Wala. Nung masyelto, namatay si April, masyelto ng 3 taon pa, ngayon lang taon na ito nakapag-desisyon na ituloy dahil pangako sa patayan. Masamang mangako sa patay nang hindi mo itutuloy. Oo, naalala ko nga po eh, yung birthday ni Mama Rinette Gamboa. Yun. Binati niya ng happy birthday si Mama Rinette, tapos nag-wish siya doon na sana po Mayora, yumaman pa kayo, magkaroon tayo ng maraming pera para matuloy niyo po yung pelikula ko. Kaya yun nga po, nakakatuwa po talaga dahil natinilin po ni Mayora yun. Siyempre, Yung birthday niya was October 4. Yes. Tapos the next month, ironically, namatay si April. Anyway, may purpose. May purpose kung, I think na andyan lang naman si April Boy. He's watching over you. Diba? So, Nag-shooting kami sa kwarto mismo nila. Pinasuot pa ni Madeline yung tunay na polo ni April at kinikilabutan the whole scene, kinikilabutan si John. Na para bang sinasaniban siya ni April. okay, Madeline, take this opportunity to invite everyone sa pelikula na panoorin, February 27. Yeah, sa lahat ng mga tagahanga at nagmamahal kay April Boy, nakikiusap po ako sa inyo. Sana po pakisuportahan niyo po yung pelikulang Idol, The April Boy Reunion Story. Dito po makikita niyo po yung pagmamahal sa pamilya at yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ni April Boy. Supportahan niyo po. Maraming salamat po. At maraming salamat po at Esther. Anytime. Kay Direk Efren Reyes Jr. at kay Mama Rinette Gamboa. Salamat din sa Diyos. Thank you so much po. Direct. At ang pelikulang ito, patutunayan natin na hindi totoo yung mga lumalabas na mga issue na walang forever. Na parating mga tema ng mga TV at pelikula natin parating nag-aaway ang mag-asawa, nag-iiwalay, nagbubugbugan, nagkakaliwaan, parating masama ang kinalalabasan. At pelikulang ito, pinatutunayan natin na merong forever. Dahil mula 14 years old si Madeline at 18 years old si John, nung magkakilala sila, sila na ang
forever. Hanggang mamatay si April Boy. Makita niyo, totoo ang forever. Till death do us part. Till do us part talaga yun. Maraming salamat. Ito po si Astor Amoyo. Dito lamang po sa Inside Showbiz with Astor Amoyo.